Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Sabado, January 10, 2025. Simulan po muna natin sa ating satellite imagery. Sa ngayon, meron nga po tayong tatlong weather systems na maaaring magdala ng mga pag-ulan sa ating bansa kahit wala pa naman tayong minomonitor na bagong sama ng panahon. Una dyan yung shear line o itong linya kung saan nagbabanggaan yung hanging amihan at easterlies. Sa ngayon, yung shear line po ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Central and Southern Luzon. Ngayon, nakatutok po yung axis nitong shear line dito po sa may Quezon, Rizal at Laguna. Ngunit inaasahan po natin within the next 24 hours ay aakyat naman po yung axis nitong shear line at maaapektuhan din yung Cagayan, Isabela, Aurora, maging sa may Quirino. And aside po dito sa shear line, itong makakapal naman po ng mga kaulapan dito sa silangang bahagi ng Visayas and sa may Bicol region naman po ay dulot nitong easterlies o yung hangin galing po sa karagatang Pasipiko. Ito nga po mga kaulapan na ito sa ngayon nakakaapekto nga po dito sa may Bicol region, Marinduque, Romblon, maging sa kabuuan po ng Visayas at sa may Dinagat Islands at Surigao del Norte, kaya't maaari silang makaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, doble ingat pa rin sa mga posibilidad ng flash floods at mga landslides. Aside nga po dito, patuloy pa rin pong bumubugso yung ating amihan or northeast monsoon sa malaking bahagi ng Luzon. Specifically, sa ngayong araw po, asahan nga po natin, meron po tayong makulimlim na panahon na may mga pag-ambon dito po sa may Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi din po ng Calabarzon, kaya't posible pa rin po yung mga pag-ulan nga dulot nitong amihan. Other parts naman po ng Luzon, dito sa may Ilocos Region at sa may Central Luzon, asahan naman po natin bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang yung ating panahon na meron din po tayong mga isolated light rains. Ngunit, malaking bahagi nga po ng Luzon, apektado ng amihan, kaya't magiging malamig ang ating temperatura. Para naman po sa susunod na araw, inaasahan naman po natin magpapatuloy nga po yung epekto nitong shear line sa eastern section ng Luzon area. Specifically nga po sa may Cagayan, Isabela, Aurora, maging sa may Quezon, posible pa rin po yung mga pag-ulan at yung maulap na panahon. And aside po dyan, bumubugso din or bubugso pa ng mas malakas itong amihan bukas. Kaya't aasahan nga po natin, mas malamig naman po yung ating madaling araw bukas po yan hanggang sa Monday. At inaasahan nga po natin, meron pa rin po tayong mga maulap na panahon dito sa may Cagayan Valley and also sa may Cordilleras. At posible pa rin po yung mga pag-ambon dito naman po sa western section ng Luzon. Para naman po dito sa Southern Luzon area, inaasahan naman po natin na aakyat nga ng bahagya yung amihan. Kaya dito po sa may Legazpi City or sa may Bicol region and also po sa may Mimaropa ay apektado na po sila nitong easterlies. Kaya't magiging mainit at malinsangan sa umaga, ngunit mataas yung tsansa ng mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Para sa mga aakyat dito sa Baguio, mababa nga po yung ating mga temperatura. Posible po yung hanggang 14 degrees Celsius na minimum temperature, hanggang 23 degrees Celsius naman po sa Baguio. At sa may Tuguegarao, posible yung 18 to 26 degrees Celsius na temperatura. Other parts naman po ng Luzon area ay posible po yung 22 to 29 degrees Celsius na temperatura bukas. So, medyo mababa nga po yung ating temperatura o malamig po yung ating inaasahan. Magdala pa rin po tayo ng mga payong panangga po sa mga pag-ambon at mga pag-ulan. Para naman po sa may Palawan, Visayas at sa may Mindanao, inaasahan natin magpapatuloy naman po yung epekto ng easterlies. Kaya't malaking bahagi nga po dito na area ay meron pong mainit at malinsangang umaga at mataas na tsansa ng mga biglaang buhos ng pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Dito po sa may Palawan, Visayas and Mindanao, ang agwat po ng temperatura ay maglalaro po between 24 to 34 degrees Celsius. Pinakamainit naman po dito sa may Zamboanga hanggang 34 degrees Celsius po sa kanila. And dito naman po sa Davao, posible po hanggang 33 degrees Celsius. And
Para naman po sa ating mga sea conditions, dahil nga po bumubugso ang ating hanging amihan, ay matataas po yung ating mga pag-alon dito sa may eastern coast ng Cagayan, kaya't meron po tayong nakataas na gale warning dyan. Bawal pong maglayag yung ating mga kababayang mandaragat dahil nga po napakadelikado ng mga pag-alon, lalong-lalo na sa maliliit na mga sasakyang pandagat. Nasa may katamtaman hanggang maalo naman po na karagatan dito sa may eastern sections ng Luzon and Visayas, and also sa may western section din po ng Luzon. Other parts naman po ay magiging banayad hanggang sa katamtaman lamang ang kanilang mga alon. And meron ba tayong inaasahan na magiging bagyo or low pressure area ngayong linggo? Sa ngayon nga po, within the next 5 days, sa nakikita natin, posible nga na magkaroon po tayo ng isang low pressure area na makakaapekto po sa ating bansa pagsapit po middle of next week. So possible po by Tuesday or Wednesday ay makapasok po itong low pressure area, potential na low pressure area dito po sa ating area of responsibility, at maaari nga po itong makaapekto dito sa may eastern sections ng Mindanao as early as Thursday, kaya sana po'y makapaghanda din po yung ating mga kababayan dyan. And for the next 3 days naman po, ito po yung ating 3-day weather outlook para sa mga pangunahing lalawigan. Dito po sa Luzon, from Monday hanggang Wednesday, patuloy pong bumubugso yung ating amihan sa may northern and central Luzon. Ngunit dito nga po sa Legazpi or dun po sa may southern Luzon area, inaasahan naman po natin yung epekto ng easterlies. So for Metro Manila and also for Baguio City, aasahan po natin yung meron po tayong mga pag-ambon at mga pag-ulan dahil po sa amihan from Monday, and then by Tuesday naman po sa Metro Manila magiging masihina naman po yung epekto ng amihan, and then bubugso muli pagsapit po ng Wednesday. Ngunit dito nga po sa Legazpi, tuloy-tuloy po yung ating magiging generally maaliwalas na panahon na may mataas na tsansa ng thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Dumako naman po tayo dito sa Visayas kung saan sa may Metro Cebu, Iloilo City, and sa may Tacloban City, inaasahan natin yung easterlies ay magpapatuloy po from Monday to Wednesday. So mainit na mainit sa umaga at meron po tayong mga panandali ang mga pag-ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Next naman po dito po sa may Mindanao, pagsapit po ng Wednesday, inaasahan nga po natin dahil po sa epekto ng possible na low pressure area ay magkaroon na po tayo ng mga cloudy skies o yung maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa may Metro Davao or sa may Davao region, and also pati na rin po doon sa may Caraga region. Para po sa ating sunset dito sa Metro Manila ay 5:43 p.m. at yung araw naman po ay sisikat bukas ng 6:24 a.m. Para po sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating mga social media account sa X, Facebook at sa YouTube. At para po sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin po yung ating website pag-asa.dust.gov.ph, at sa mga thunderstorm advisories, bisitahin po yung ating panahon.gov.ph. Muli ito po si Lian Loreto. Mag-ingat po tayong lahat.